option mo talaga mag-abroad ka para kung gusto ka kumita ng malaki, tama? Same din sa akin. Nang time na yan, gusto po ako mag-abroad kasi yung trabaho ko, sales lady po ako. For almost 9 years, palipat-lipat po yun. Sales lady, kumbaga, sa Tagalog pa, tindera. Kung sa Bisaya pa, tindera gihapon. Tama ba? So, yun, nung nakita ko tong opportunity, actually, wala akong background sa business, wala akong ka-experience, mahiyain. Kaway-kaway naman dyan sa mga mahiyain, gaya ko. Okay, so, kung ikaw ngayon sa sitwasyon ko, ang asawa ko nagtatrabaho, napakalit lang din ang sahod. So, nung time na yon, pagdating kasi ng sahod namin, pagdating ng pay slip, slip na lang, wala ng pay. Kung ibig sabihin, yung sahod namin, pambayad na namin sa utang, sumasahod, pambayad na naman sa utang. So, yan yung nagiging ruta namin. Rotation na yun, kumbaga cycle na yun. Hanggang sabi ko sa sarili ko na, why not maghanap ako ng ibang source of income or maghanap ako ng opportunity. Okay, so doon ng time na yun, ayan, nag-traditional business ako. Nag-start pa ako sa maliit lang na negosyo hanggang sa medyo gumaganda-ganda kasi dalawa na yung tindahan namin. Meron kaming houseware, meron din kaming sari-sari store, hanggang sa nagiging sira-sira store. So nakarelate po nandito ngayon, ang pagnenegosyo, ang tawag doon, malaking responsibility yun eh. Kasi unang-una, kailangan ka magbayad ng OPA. Kahit malaki o maliit yung income mo, yung kita mo ngayong araw, kailangan ka magbayad ng kuryente, tubig, renta. Kung may sinasahuran ka pa, kailangan mo pa na sahuran. At ito pa yung masaklap kasi yung bantay mo, kailangan mo din ng bantayan yan. Kasi pag hindi mo yan mababantayan, ubos yung paninda mo, ubos yung puhunan mo. Tama ba? Agree, nakarelate pa sa akin. Meron ba dito mga nakaranas magsari-sari store or meron ba ditong nagnenegosyo na before, then bumalik ulit sa abroad? Pwede ba makita? Pwede paki-hi, hello naman. Paki-hello naman dyan. Kung ikaw po ay nakarelate ko po kayo sa sinasabi ko, sa kwento ko. Kasi maraming OFW na umuwi ng Pilipinas, nagtayo po talaga ng sari-sari store yan. Or nagpatining, 'di ba? Nagbaboy, 'di ba? So, marami para importante lang kasi sa atin, hindi maubos yung dala-dala ng pera sa abroad na kailangan din talaga makapag-generate pa rin ng income. Pero sa reality, ubos yun eh. Tama ba? Hanggang sa bumabalik ulit tayo sa abroad. Okay, so next, ayan siya. Nung na-invite po kami dito, guys, nung time na yon, down na talaga yung business namin. Kumbaga, nalugi na ba? And nagpipray po ako talaga na, Lord, bigyan mo ako ng magandang negosyo or magandang opportunity kung paano po kami makabangon. So, ito po yung pinapakita sa inyo. Kung ano ko ito yung pinapakita sa akin. And kung ano yung pinapakita sa akin, yun din ipapakita namin sa inyo. Kailangan mo lang, i-open mo yung mind mo para at least maintindihan mo. Huwag mo po siyang pangunahan kasi marami kasi tayong mga narinig sa labas na wag dyan, baka scam yan, wag dyan, baka pauna-unahan lang yan. Yung si pinsan ko nga, nag-join, hindi naman kumita, hindi naman yumaman, yung mga kwento nila. Pero kung tatanungin mo sila, member ka na ba? Hindi. Kung tatanungin mo naman sila, may ginagawa ba sila? Wala. So, ibig sabihin, kahit sa ang larangan, 'di ba? Kung negosyo pag-uusapan o kahit trabaho yung pinag-usapan, pag wala kang ginagawa, hindi talaga yung magbubunga, tama ba? So, yun yung hindi po ako, pinaka-grateful ko lang na sobra-sobra pa ako napapasalamat sa sarili ko bakit hindi pa ako nakinig sa mga tao sa labas. Kasi unang-una, hindi naman sila magbabayad ng bills ko. Hindi naman sila magbabayad ng tuition ng mga anak mo, ng mga anak ko. At lalong-lalo na, hindi naman sila yung magpapakain sa amin. So bakit ba ako makinig sa kanila? Mas nakinig po ako sa tao na nagdala sa akin dito kasi nabago yung buhay niya eh. Nakapag-travel siya sa abroad, may sasakyan, ang ganda ng buhay niya, nakakain na sa mga mahal na restaurant na nung nagtatrabaho kami, hindi namin naranasan yun. Ay yung mga resulta niya, gustong-gusto ko yun. Hindi naman tayo hipokrita na ayaw natin ng ganon. Pero para sa pamilya natin, kailangan na talaga natin na makaranas ng kaginhawaan. Tama ba? So ngayon guys, fast forward, ayan. Sinipagan lang natin, naging global ambassador tayo, di ba? Imagine mo, naging part po tayo ng Millionaire Circle, okay? And actually po, ang counting ngayon sa nagiging Millionaires Club ng company, nasa 25,000 na ho. Kung i-compute mo yan, yung company natin, congratulations to us. Bakit? Next month po, magsiselebrate po tayo ng 20 years anniversary. Sobrang daming parapos and take note.
20 years yung company. Ayon sa datos natin, sa company, EGG, nasa 25,000 na po yung nagiging milyonaryo. So 25,000, i-divide mo yan in 10 years. 'Di ba? Ang 20 years, nasa 1,025 yun. 1,250. Okay? Nasa isang taon. Imagine mo, sa isang taon, 1,250 nagiging milyonaryo. I-divide mo yan in 1 year. Diba? I-divide mo siya. Magkano yan sa isang buwan yung magiging milyonaryo? Nasa mga more than 100. 100 po katao. So, ibig sabihin, kada araw, may nagiging milyonaryo. Nasa sayo po yan kung maniwala ako sa hindi. Pero ako po nag-start ako, hindi ako maniwala. Bakit? Yung goal ko kasi, gusto ko lang makabayad ng utang. Yung goal ko lang kasi, makakain 3 beses ang araw. Yung pangarap kong income dito sa company na to, 20,000 per month lang naman. Kasi yan yung hinabol ko, nakikitain ko nung gusto ko magtrabaho sa abroad, sa bansang Hong Kong. Yan lang yung goal ko na, instead na mag-abroad ako, kung kaya ko na makitain dito sa negosyo na to, yung sahod na hinabol ko sa Hong Kong, why not dito na lang ako, kasama po yung pamilya ko, kasama ko pa yung mga anak ko. Yan yung sinabi ko nung nag-start ako dito. Okay, again, eto, na naging resulta natin, bunga po yan ng pagsisipag. And then imaginein mo, nakapag-travel tayo local and international. Hindi ko na lang po isa-isahin. Halos po na magandang spots po natin sa Pilipinas, napuntahan po natin. Okay? Napuntahan na po din natin yung Baguio, di ba? So, napuntahan na po natin yung tawag doon, Tagaytay. So, sobrang dami po talaga. Okay, so, ayan, nakapag-win siya tayo, di ba? Nakapag-local, nakapag-international, and Hong Kong, nakapag-Korea. Guys, bakit ko po ito malaking impact po sa akin? Sino ba naman ako? Yung habol ko na nag-start ako dito, makabayad ako ng utang, hindi po para magbakasyon. Tama. Pero lahat po ng luho po, dati na ginagawa natin, every time sisipagan natin yung negosyo natin, lahat po yan libre. Pakisabi nga, libre. Masarap ba na libre? Aside na kumikita ka, libre yung bakasyon, libre yung travel, di ba? Libre yung lifestyle. Kaya yan po yung nangyayari sa akin. Kung nangyayari sa akin, mangyayari din po yan sa inyo. And ito yung maganda kasi, family business na rin to namin to ginagawa. Sa lamang nga nandito, nag-uumpisa po ako lang mag-isa. Nag-uumpisa po ako, hindi po on the spot sumali kagad yung mga anak ko. Wala po yan sa kategorya. Either wala po yan sa plano. Nag-umpisa ako na mag-isa ako. Nag-umpisa ako na lagi ako inaaway ng asawa ko. Nag-umpisa ako na ayaw niyang maniwala. Inaaway. Imagine mo, yun yung nag-start pa ako dito sa business. Hindi po madali na kahit yung asawa mo, pamilya mo, hindi naniwala sa'yo. Pero kailangan ko magiging matapang. Bakit? Wala akong nakitang magandang opportunity na kaya kang kumita ng malaki, na hindi na kailangan na may natapos ka, hindi kailangan na magaling ka, hindi kailangan na maganda ka magsalita sa English. Walang ganun. Dito, nung tinatanong ako ng coach ko, isa lang yung tanong niya sa akin, may pangarap ba ako? So yun lang yung sinagot niya sa akin. Kasi ang tao, pag may pangarap, lalo na pag sa pamilya, lahat ikakayanin. Tama ba? So nag-umpisa ako ganun na ako lang mag-isa, walang maniniwala. Hanggang sa ginalingan ko talaga. Hanggang sa inaral ko. So ibig sabihin, yung negosyo natin, kailangan nating aralin. And hanggang sa unti-unti may naniwala. Hanggang ngayon, nagka-resulta. Hanggang ngayon, family business na rin ito namin ito ginagawa. Sobrang blessed ako, sobrang proud ako sa sarili ko na despite sa mga challenges, despite sa mga discouragement sa mga tao, hindi po ako nakikinig sa kanila. Mas nakikinig ako sa sarili ko kasi kayang-kaya ko eh. Ikaw mismo na nandito right now, alam ko kung member ka na, alam ko marami pang mga discouragement na pumapasok sa isip mo. Marami pang mga tao na nagdi-discourage sa'yo. Mas kilala mo yung sarili mo. Pag sinasabing kaya mo, bakit? Ang dami ng kumita eh. Masasabihin natin na, swear na, milagro yun pag isa lang yung kumita ng maganda. Kung isa lang yung nakapag-for good, sobrang dami ho. Sobrang dami. Kaya ibig sabihin, hindi po yan tsamba. Sistema po yung tumatakbo sa atin right now. And imaginein mo guys,
Okay? So, magpi-play pa ako ng video. Sa mga nandito, short video lang naman na pwede nyo mapanood and para at least magka-idea po kayo, lalo na may mga first-timer dito, nandito right now. Makinig po kayo watch po kayo sa video natin. Okay, pakiready po ng video tech. Ayan. Hi, I'm Selfa Villarino. Founder of AXE Academy, and I have one question for you. Sa halagang 3,600, pwede na magbago ang financial status mo. Ang tanong ko na lang sa'yo, ready ka na bang matuto? At lalo na, ready ka na bang kumita? At lalong-lalo na, ready ka na bang magkaroon ng digital career gamit ang phone mo? And that is exactly what we do inside AXE Academy. Hi, I'm Jerome Claro. Quick background of myself, dati po akong construction worker. And I'm John Fitzrosos. Quick background of myself, dati po akong call center agent. And I'm Vince. So, background ko po, dati po akong working student. I'm Lorraine Satorgo. Dati po akong estudyante. And I'm Paul Joseph, dati ding estudyante. Before AXE Academy, kagaya mo lang din, I was surviving financially and walang direction. Kagaya mo lang din, napanood itong video na to at nag-enroll sa halagang 3,600. After that moment na nag-enroll ako, I found purpose, confidence, and new life. Naging digital business owner ako and everything changed. At natuto ako paano gamitin ng social media para kumita. And the same time, magkaroon ng magandang mindset dahil lang sa AXE Academy, marami na rin akong mga natutunan. We create innovations and building future. Welcome to the movement of turning dreams into reality. So ngayon, pag-usapan natin yung 3,600 enrollment. Hindi lang ito basta bayad. Ito ay pinto ng panibagong oportunidad. Once you enroll, you will receive full access of our masterclass. Learn social media, branding, tools, content creations, at marami pang iba. And meron tayong weekly trainings and live mentorship, digital affiliate certificate, support system, and digital protection services. Nang dahil sa AXE Academy, maraming buhay ang nabago. Nagsisimula lang sa 3,600 enrollment. Ngayon, nagiging digital business owner. Yung dating walang alam sa online world, ngayon, nagkakaroon na ng stable na digital career. Ang kailangan mo lang, lakas ng loob, matapang na desisyon. Imagine, 6 months from now, habang yung iba busy sa kakahanap ng trabaho online, ikaw may digital career at kumikita na ng maganda. Sabi nga nila, the most number of people daw na may mataas na unemployed rate ay ang mga Gen Z, mga kakulangan ng job opportunities and career growth. Kaya isa sa mga purpose and layunin ng AXE Academy is ang makapagbigay ng digital career. Nakagaya ko lang din na isang undergrad student and never been employed ay naibigyan ng opportunity at matulungan na maging financial independent sa maliit na halaga. Diba? Kaya thank you so much AXE Academy and Ma'am Selfa. Sa mga working student dyan at breadwinner na kagaya ko, saludo po ako sa inyo kasi alam ko po, hindi po biro na magtrabaho habang nag-aaral. And kagaya mo lang din po ako, nakita ko lang din tong video na to, nilakasan yung loob, hinanapan ng paraan at the same time nag-enroll. Imagine niyo po, talagang 3,600. Pangregalo na po yan ng jowa ng iba. Pero sa akin, in-enroll ko po dito. And right now, isa na din talaga tayo sa natulungan financially. Kaya, thank you AXE Academy and thank you Ma'am Selfa. That moment na nakita ko itong platform na to, wala akong ipon, maraming bills na binabayaran. Kagaya mo lang din, naghahanap ng magandang pagkakakitaan. At kagaya mo lang din, may takot at duda na baka masayang yung pera. Pero there's one thing na na-realize ko. Ilang 3,600 na ba yung dumaan sa kamay ko? Pero walang nangyari. Kaya nag-take ako ng risk, nagtiwala, at ngayon isa na sa natulungan financially. Kaya thank you so much AXE Academy and thank you so much Ma'am Selfa. AXE Academy was built para sa mga taong kagaya mo na hindi sumusuko at handang kumilos para sa magandang kinabukasan. And if you're waiting for the right time, and this is it. Hindi mo siya kailangan gawin mag-isa dahil kasama mo kami, kasama mo yung buong team, and this is Selfa Villarino, founder of AXE Academy. See you inside.
po sa sistema na meron tayo. Ayan. Ayun. Okay, science. Alright, so maganda. Nakarelate ba? Naintindihan ba yung video? Nakapanood ba? Natapos ba yung video? Ayan, sobrang ganda po ng video natin, no? Sobrang ganda po talaga ng sistema na meron tayo ngayon. Ayan. So, ayan sa mga nakapanood ng video, sobrang ganda po. Let's spread, napakaganda po ng sistema na meron tayo. Yung magaan, mas lalo pa natin pinapagaan. Ayan. So, okay. So, yung magaan, lagi po nating pinapagaan. Okay. So, welcome po sa ating Millionaires Talk, Unlocking Wealth. So, lahat na nangyari sa atin right now is may kaakibat po yan na purpose and reason bakit ka nandito. And now, give me a few minutes kasi sasabihin ko po sa inyo ano yung pinakasekreto natin. Bakit ang dami pong kumikita? Bakit ang dami pong nabago yung buhay? So, pag-usapan po natin yung mga pangarap natin. Okay? So, may mga pangarap pa tayo. Okay? Kamusta naman yung mga pangarap natin? Okay? Diba? Kaway-kaway naman dyan yung mga nandito right now na may mga pangarap na hanggang ngayon nagpursige pa rin sa buhay na hindi nawala ng pag-asa na one day, makukuha din nila yung mga pangarap nila. Guys, masarap po talaga mangarap. Lalo na yung reason mo bakit ka nangarap is para sa mga mahal mo sa buhay. So ngayon, pagdating po sa pangarap natin, depende na yan sa iyo. It's either ikaw ba'y nangarap ng sasakyan. Lahat naman tayo gusto ng sasakyan eh. Bakit po? Sa unang panahon po, yung sasakyan, luxury po yun. Pero ngayon, pag may sasakyan ka, necessity po yun. Bakit? Napakainit po ng panahon right now. Kung may mga anak ka, umaalis ka, napaka-convenient po kung naka-aircon ka, kung nakasasakyan ka. Tama ba? And sa mga tao na gusto mag-travel, gusto magbakasyon, pag nandito ka po sa community natin, sa totoo lang, sa company natin, aside na nagbakasyon ka, aside sinipagan mo yung negosyo mo, libre po yung pagbabakasyon natin, libre po yung travel. And may mga tao dito nangangarap po na magkaroon ng house and lot. Dapat may lot yung house mo. Hindi porke na house, yung house mo nakapatong lang sa puno ng kahoy, di ba? Dapat may lupa yan. House and lot, dapat kumpleto yan. And syempre naman, sino dito yung gustong-gusto ng savings? Pakikaway nga kung sinong-sinong dito yung gustong may savings. Alam mo guys, iba yung kumpiyansa mo pag may savings ka. Tama ba? Iba yung lakad mo. Pag papunta po kayo ng mall, iba yung lakad mo pag may pera ka sa bulsa mo pag may savings ka. Pero pag ikaw naman, wala kang pera, nag-window shopping ka lang, nag-mall ka, ayaw na ayaw mo ng lapitan ka ng sales lady. Tama ba? Kasi wala kang pera. Tama. Ako 100% relate ako doon. Okay? So, imaginein mo, ganun po kaganda. Pag nandito ka sa community natin, sa company natin, lahat po yung pangarap natin, posible po makukuha natin. Kailangan mo lang maniwala, kailangan mo din talaga ng tamang sistema, and then kailangan din na nasa stable company ka para lahat yung pangarap mo, pwede mo makuha. And through with our system, okay? Through with our masterclass natin, yung AXC Academy, kayang-kaya natin, okay? So, kailangan natin talaga dito yung target goal natin or tinatawag natin na goal setting. Hindi pwede na wala kang goal dito. Kasi ako, mga OFW dito, every time na sumali sila, lagi ko po silang tinatanong, ano ba yung gusto mo mangyari? Para kanino ba ito ginagawa? Bakit ka nag-umaten? Bakit ka nag-join? Ano ba yung pinaka-reason mo? And pag sinasabi nila na ito gusto makatapos yung mga anak ko, ganito gusto ko makapag-for good, doon na kayo mag-goal set. Magkano ba yung gusto mong kitain? Magkano ba yung tina-target mo na para hindi ka na babalik pa ng abroad at mas mapaaga yung pag-for good mo dito? So, ganun dapat guys, sa coach mo, sa personal mentor mo, pwede mo siyang kausapin. Kailangan ikaw yung magsasabit sa kanya na coach, mentor, ito yung gusto kong mangyari. Gusto kong kumita ng 10,000 ngayong buwan, part-time. Gusto kong kumita ng 20,000 part-time mentor. Ganun siya dapat. Kailangan niyo po yung pag-usapan kasi may mga commitment po kayong dalawa nun eh. Hindi pwede na may goal ka, sasabihin mo kay coach mo, kay mentor mo, mentor, ito yung goal ko, gusto kong kumita ngayon ng 20,000 per month. Tapos si mentor yan lang magtatrabaho, hindi pwede yun. Kailangan, meron kayong halfway nun. Kailangan nagtutulungan kayo dito. Tama ba?
And dito, sa goal setting naman natin, meron tayong tinatawag na small goals, meron din tayong tinatawag na medium goals, and big goals. Ang small goals, guys, yan yung mga 3 months na gusto mong ma-achieve. For example, kung nag-join ka ngayon, kung ngayon magsa-start kang mag-goal set, 3 months from now, magkano ba yung gusto mong kitain? Sa mga medium goals naman, ito na yung mga gusto na mga gusto ng malaman na gusto ng saving. Example, gusto mo magkaroon ng gusto mo in 1 year, gusto mo magkaroon ng 100,000 o 200 savings or 500,000 yung savings mo. Kasi pag sinasabi kasing big goals, ito na yung mga long-term goal na eh. Ito na yung mga bahay, ito na yung mga investment, ito na yung mga lupa. Yan na yung pag-uusapan, yung malalaki na. Okay? So ngayon, paano natin siya makukuha? Ayan. Sa pag-goal natin, para makukuha natin siya, kailangan specific tayo. Kailangan smart, di ba? Specific, measurable, attainable, relevant, and syempre, timely. Kailangan meron kang time frame. Okay, pag sinasabing ito mentor, 3 months from now, kailangan magkalaman na yung, kailangan makomplete ko na yung BIP ko mentor. Ito, 3 months from mentor, kailangan kumikita ako ng 50,000 mentor. Yung 50,000, i-divide mo kasi yan in 3 months. And in 3 months, i-divide mo pa yan in weekly. Yun yung pag-usapan nyo sa mentor mo, sa coach mo. Pero again, kailangan yung commitment na dalawa nun. Hindi yan si coach lang yung nagtatrabaho. At hindi lang yung member lang yung nagtatrabaho, yung OFW. Kailangan tandem po yan. Teamwork po ito. Hindi mo siya gagawin yung negosyo na mag-iisa ka lang. Kailangan talaga yung commitment mo. Kailangan talaga yung effort mo. Okay, so dito kasi yung pag sinasabi natin mga pangarap natin, may apat na pwede natin pagkakuhanan ng pera yan eh. Either may mga pwede natin example, empleyado ka. Pwede naman so far naman sa mga pangarap, lalo ka kung sumasahod ka ng 15,000 per month or 20,000 per month, mahirap makapag-ipon sa ganyang sahod. Sa mga OFW na lang ngayon, hindi lang tayo lalayo. Sa mga OFW ngayon na sumasahod ng 22,000 or 1,500 real. Okay, kumbaga nasa 22,000 kung maganda yung palitan. Sa sahod nyo ba ngayon na ni-receive mo every month, magkano kayang naitira yung savings? Karamihan yung sagot sa akin, wala, resibo. Totoo yun, resibo lang yung naiipon nila. So, ibig sabihin, habang tumatagal ka sa trabaho, kung 5 years ka na, wala kang naipon, dadagdagan mo yan ng another 5 years, 10 years na yan, wala ka pa rin ipon. Guys, yung presyo po ng mga bililihin, hindi po bumababa, tumataas po. Yung presyo ngayon sa gasolina, diesel, napakataas po. Alam natin, pag tumaas yung presyo ng gasolina, kasunod yung bigas, sugar, lahat ng necessity natin, sasaka, even pamasahe, tataas po yan. Tama ba? Tapos yung nagre-rely ka lang sa sahod mo na 22,000, kakainin ka talaga sa tinatawag natin inflation. Ang pambatos po niyan, kailangan mong dagdagan yung income. Yung dagdagan mo yung income mo na kaya mong ipagsabay sa trabaho mo. Tama? Ano yon? Online. Hindi ka naman pwede mag-artista. O hindi naman sinasabing pwede mag-artista. Pwede naman tayo mag-artista. Pero anong role natin? Diba? Gaya na lang kung magiging iba na alawi tayo, 'di ba? Naglalaba lang, nagba-viral, kumikita, 'di ba? So ibig sabihin, may mga hindi lahat tayo pwede. Tama? So dito tayo pinakapit natin self-employed, magsari-sari store, 'di ba? 'Di ba? Ang ano lang sa sari-sari store. Ang challenge nito kasi yung sari-sari store pwede yung maging sira-sira store eh. Okay, so dito yung pinaka-propose ko sa inyo, pinaka-endorse ko sa inyo, ang online business. Napaka-convenient. Bakit kahit sa abroad ka, pwede mong i-monitor. Napaka-convenient kasi pwede mo lang sa bahay siya trabahuin. Napaka-convenient kasi pag for good mo, pag uwi mo na Pilipinas, pag set up ka lang na maliit na table sa bahay mo, pwede mo na magagawa yung business. Na kayang-kaya mo kitain yung kinikita mo ngayon sa abroad. Ang tip ko lang sa inyo, while nasa abroad ka, trabahuin nyo seryoso. Para pag uwi mo ng Pilipinas, kung kumikita ka, nasa abroad ka pa, na meron ka pang amo, how much more kung full-time mo siyang gagawin. Huwag pong, pag uwi ko na lang na Pilipinas ko, tsaka ko na yan trabahuin, no. Mali po yun.
kailangan na sa abroad ka pa, trabahuin mo na. Kahit sobrang busy ka, guys. Sa totoo lang, wala namang taong busy. 'Di ba? Hindi mo lang siya priority. Tama ba? So, ngayon guys, aside from that, ayan, okay, so income flow po natin to ha. Ang source of income natin, if you are not planning to save, so okay, you are planning to fail. Imagine mo yung gripo po yan, symbolize po yan ng salary natin, ng sahod natin. Marami po yung butas eh. May mga butas yan na pagkain, di ba? Transportation, daily needs, di ba? Renta. Ang dami. Sobrang dami. Ang dami. Kung may anak ka pa, may gatas pa, diaper pa. Imagine, yung sahod mo na 22,000 per month, napapansin mo, every time magsahod ka, lumilipad na iwan resibo. Every time po yun. Kaya magsasabi mga OFW, good, saka na ako sasali, mag-iipon muna ako. Sabi ko, ilang years ka na po ba sa Saudi? 10 years na po. Imagine mo, 10 years, wala ka pang ipon. Imagine mo guys, yung word na ipon, imposible po yun. Kasi nga sa daming butas na nag-aabang sa sahod mo, tama ba? Ito pa, what if dadagan natin yung source of income mo? Idagdag mo tong AXE natin, idagdag mo yung online natin. Meron tayong nakaangkla na sistema, back up with 20 years na company. Ang pinakagawin mo na lang, sumabay ka. Sumabay ka. Hindi po siya madali guys, sa totoo lang. I tell you, hindi po siya madali, pero napaka-worth it po talaga. Okay, so, yan. Imaginein mo, bakit naman AGG or AXE Academy. Ayan. Alam nyo ho, sa gaya ng sabi ko, nasa 25,000 na po yung natulungan natin na naging milyonaryo. Eh, nasa mga 6 million plus na po yung nagiging member po natin. So, ibig sabihin, hindi po tayo ordinary o na maliit na organization or na company. Sobrang laki po natin. Kasi unang-una po, imagine mo, okay, ito po yung pinaglalaban natin. Ito po yung sistema natin, yung leverage. Si leverage, guys, is a multiplication. Time, effort, through other people. Multiplication, your time, effort, money through other people. Nagmumultiply po yan eh. Diba, biblical nga, sabi nga ni Lord, go to the world and multiply. Ayan, kailangan mo paramihin yung sarili mo. Imagine mo kung ikaw ngayon nasa Pilipinas ka o nasa Saudi ka, pwede ka mag-endorse sa amin ng kakilala mo na sa Pilipinas. Ibibigay namin yung best namin, kakausapin namin yan. Pag once sumasali yun na sa Pilipinas, nakakilala mo, nakapag-expand po kayo ng Pilipinas. What if yung Pilipinas may kakilala sa Singapore? Gini-endorse sa amin, nire-refer, kinausap namin, nag-join. So meron kang branch na naman sa Singapore. Ang tawag po niyan leverage. Nagpaparami po tayo. Kaya leverage guys, darating ang time na hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka pa rin. Na kahit natutulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kasama yung family mo, kumikita ka. Maganda ba yung leverage? Pakitype naman po yung leverage. Pakitype naman ng leverage, guys. Yan po yung sekreto, leverage. Yan po yung sekreto to creating wealth. Ayan. So dito po tinuturo po sa atin, tinuturo po sa inyo po yan ng libre. Imagine mo kung ikaw po sumasahod ng 15,000 per month, i-multiply mo siya na in 1 year and that is 120,000. Pero imagine mo kung i-times 10 years mo pa yan, meron siyang 1.8 million. Guys, imagine mo, yung 15,000 per month, may ipon mo siya in 10 years, 1.8 million. Pero ang tanong ko sa'yo, hindi ka ba kumakain? Hindi, wala ka bang gastusin? Hindi ka ba namamasahe? Hindi ka ba nag-shopping? Hindi ka ba bumili ng gamit, nagre-rent? Yung 15,000 per month mo, pagbuo mo yan, di ba? Pagbuo yan ng 15,000, sa loob ng 1 year, meron kang 120,000. Kung yan, wala kang ginagastos ni piso. Yang tanong, kanina sabi nga, resibo lang yung natira eh. Pag empleyado sa Pilipinas, payslip na lang po yung natitira. Tama ba? So, ibig sabihin, kulang na kulang. And kung nag-100,000 per month ka, in times mo siya in 1 year, kumikita po kayo ng 1.2 million, i-times mo yan in 10 years, and that is 12 million. Yan po yung magkaiba. Okay? Ang maliit na pera, compare mo sa malaki.
And ngayon guys, ito po yung maganda. Bakit? Ito yung pinaka-ipa-project natin. Tingnan mo, ilang taon ka na. Imagine mo, ito yung standard natin na 40 years plan. Kung nag-edad ka ng 20 years old, nagtatrabaho ka. Ang retirement kasi natin nasa 60 years old eh. So, ibig sabihin, from 20 years old to 40 years old, 20 years old to 60 years old, 40 years ka nagtatrabaho. Halos kalahati ng buhay mo nandun na sa pagtatrabaho. 3/4 ng buhay mo nandun sa trabaho. Magre-retired ka, imaginein mo 60 years old. Ang tanong ko na lang sa'yo, imaginein mo ha, sa 20 years old, sa 40 years old mo na, 40 years na nagtatrabaho, magkano kayang naiipon mo? Tama? Ang dami kaya dito, babalikan natin. Ang dami kaya dito guys, nagre-resign, nagre-retire, 60 years old, marami ng sakit. Tama? Wala pang ipon. And ito pa, ayan siya. So, wealth formula, kailangan dito ng good health, time freedom, and syempre ng financial freedom. So, when you say good health, kailangan healthy tayo. When you say time freedom, yung may oras tayo and financial freedom. Napakasarap po sa pakiramdam na meron kang time freedom, yung nagagawa mo yung gusto mong gawin na meron kang pera. Tama? And ito pa yung maganda. Bakit? Ito yung success formula na pag-uusapan natin ngayon. Yung success po, hindi mo siya success na ikaw lang yung mag-isa. Nandito po yung team support, may target goal ka, may guide ka, may growth ka, may plan ka, sobrang dami. At tutulungan ka namin manalo sa buhay mo. Okay, together with our system, together with our masterclass natin, yung EXC natin, sobrang ganda po. Mas pinapadali pa po natin right now. And ito yung maganda, bakit? Yung success formula natin, kailangan po talaga mag-umpisa po talaga on the right mindset. Wala pong kumita ng maganda na negative yung mindset nila. Kasi pag right yung mindset mo, tama yung mindset mo, 'di ba? Ang kasunod po nun is right action. Tamang action yung gagawin mo kasi nasa right mindset ka eh. Okay? And then, ang maganda kasi dito, right result. Pag maganda yung iniisip mo, yung katawan natin gumagalaw din, positive way, kaya maganda din, negative, maganda din, positive din yung resulta din natin. Tama? And next, ayan siya, success formula guys, 90% mindset, character, and attitude. Okay, isa-isahin natin yun. Yung mindset kasi natin, naumpisa yan eh. Sabi nga, what the mind conceive, the body will achieve. Kung ano yung nasa isip mo, yan yung ginagalaw ng katawan natin, ano yung character mo, and pag-uugali mo. May mga tao dito na kunting problema lang, negative kagad, kunting marinig kagad, mahilig mag-entertain ng mga negative. Tama? Nakakasira po yan ng mindset natin. Kasi nga, again, kung ano yung nakikita mo, ano yung nasa isip mo, magmamanifest po yan eh. And sa ugali naman natin, kaya lagi ko sabi dito, kahit hindi ka magaling, pero maganda naman yung ugali mo, mabilis ka talagang kumita at mabilis kang maturuan. Bakit mabilis kumita? Yung maganda yung attitude. Kasi mabilis silang maturuan eh. Pag ang tao kasi, pag magaling na, mahirap kasi yan turuan. Tama? Pag attitude mo, yes upline, yes mentor, madali ka talagang kumita dito guys. Imaginein mo ha, yung skills natin, just only 10%. Bakit 10% na yung skills? Kasi yung skills po, pwede po talaga natin maaralan yan. Pwede natin aralin yan, pwede natin yan, pwede tuturo sa atin yung skills. Okay? Mabilis na natin yan aralin. Pero yung attitude, yung character, yung mindset, kailangan mo talaga yan na magkaroon ka talaga ng disiplina para at least aware ka kung ano yung iniisip mo, ano yung pag-uugali mo. Kasi malaking factor yan yung attitude mo dito sa business. Yung mga tao so far na nakikita ko dito sa negosyo, na sila yung hindi kumikita kasi sila yung may mga hindi maganda na pag-uugali. Sila yung mareklamo, sila yung hindi marunong sumunod, di ba? Sila yung mga tao na ito yung gagawin mo, hindi nila gagawin, tapos panay reklamo, panay turo, ganito. Mahilig man blame ng ibang tao. Kasi kaya hindi sila naging successful kasi si upline kasi, si mentor kasi, yung company kasi, marami siyang tinuturo. Pero hindi nila nakakita yung sarili nila na wala silang ginagawa. So, yan po, nandun yan, sa attitude po yan. Speaking sa attitude, experience ko na lang sa akin.
every time na may problema po ako may experience, every time may mga challenge ako sa buhay, lagi ko pong sinasabi, may malaking blessings to na darating sa akin. At lagi ko ding sinasabi, eto yung nangyari sa akin ngayon, may ituturo sa akin. Okay? May maituturo ito sa akin. May learning ako dito. Kaya ganyan po dapat tayo mag-isip. Kung ngayon, like ngayon, sa gasolina ngayon, nagmamahal, yung iba nagre-reklamo. Alam niyo ho po ba, in every adversity, there's an opportunity. Okay? Ngayon po nagmahal yung gasolina, mas lalo pong sasabog yung online natin. Kung positive po kayo mag-isip, dito po mas lalong sumasabog. Kasi mga few back years, nung pandemic po, marami pong nawalan ng trabaho. Pero yung nag-shift ka agad through online, sila po yung sumasabog yung income. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ho. Kasi whether you like it or not, yung era na ngayon nasa online na. So same ngayon, nangyayari ulit. Nagmahal yung gasolina, nagmahal yung diesel, yung mga tao ayaw nang lumabas. So maganda i-open natin yung online. Kasi pwede mo siyang gawin sa bahay lang. 'Di ba? So ganun po siya kaganda yung negosyo na meron tayo. Okay, kaysa magreklamo tayo na mahal yung gasolina, so dadagdagan na lang natin yung income natin. Okay, success formula, napaka-importante po talaga ng training. Kasi yung training po, foundation po natin yan. Parang building po yan, okay? Kung nakikita mo yun sa Dubai, yung pinakamalaking building po yun, Burj Khalifa, ayan yung pinakamataas na building sa buong mundo. Pero imaginein mo, kung titingnan mo, bakit ganun siya kataas? Dahil napakalalim po ng foundation na yan eh. Napakatibay kasi napakalalim na foundation niya. Now, anong related sa business? Dito sa negosyo natin, kailangan dapat mauna yung foundation mo, hindi maguna yung income mo. Kung bago ka pa lang, kung nasa learning stage ka, wag mo nang apurahin na gusto mo kaagad kumita. Kasi guys, yung income, given na yan eh. Ang tanong ko na lang sa'yo, yung learning mo, yung foundation mo, enough ba? Kasi yung mga tao dito na ginaguide natin, iba-iba yung mga uugali. Iba yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Kailangan ikaw mismo as mentor, as coach ka, kailangan matibay ka. Kaya bago ka kumita dito, kailangan malalim mo yung foundation mo. Dapat marami kang alam sa business natin. Dapat alam mo yung negosyo mo. Kailangan mo talagang umattend ng training. Kaya napaka-importante po ng training kasi yan yung backbone ng negosyo natin. Wala po akong nakita dito na kumita na hindi nag-attend ng training. Kasi sabi ko nga, foundation mo yan eh. Kung gaano kataas ka ngayon, kung gaano kataas yung gusto mong maabot sa buhay, dapat malalim yung pundasyon mo. Kasi guys, ang pundasyon po, marami kasing hihila sa iyo eh. Maraming magde-discourage sa iyo. Kung mahina yung pundasyon mo, mabilis kang bumigay. Tama? Parang ano yan, parang bamboo, Chinese bamboo. Yung Chinese bamboo guys, merong pag tinatanim mo yan, matagal po yan bago yan tumubo. It takes years po bago tumubo yan. Okay? Pero, pag tumubo po yan, hindi mo na yan mapipigilan. Sobrang haba po, sobrang taas. At once po yan, na kahit dadaanan pa yan ng mga bagyo, kahit anong lakas ng bagyo, hindi po yan matutumba. Sumasabay po yan sa hangin. Pag matutumba yan, babalik ulit yun. Ganun po siya katibay. Dapat ganun din tayo. Na kahit maraming bumabato sa iyo na negative, na hindi mo yan kaya, wag mo kayo maniwala. Sila yun, hindi yan ikaw. Always remember, yung mga tao na lumalabas na hindi maganda sa bibig nila, nagde-describe po yan sa sarili nila. Pag sinasabi nila na hindi mo yan kaya, sa kanila yun. Hindi ibig sabihin na hindi mo kaya kasi sinabi nila eh. Tama, kaya mo yun. Mas kilala mo yung sarili mo. Since nandito ko, kung kami nga, nagtiwala kami sa'yo, ikaw pa kaya, mas dapat maniwala ka sa sarili mo. And ito pa, circle of influence. Napaka-importante. Sabi nga, tell me who your friends are and I tell you who you are. Okay? Tell me your friends are. Tell me who your friends are and I tell you who you are. Kung sino po yung mga apat mong makakasama sa circle nyo, yun yung magiging ikaw. Ibig sabihin, kung yung mga kasama mong barkada na apat, na lagi mong kasama, kung mahilig po yan magmarites, magiging marites ka din. Kung mahilig yan sila sa inom, magiging manginomay ka rin. Kung maghilig sila magsisigarilyo, magsisigarilyo ka rin.
'Di ba? Ganun po yan yung circle natin. Kaya napaka-importante po ng influence, napaka-importante ng mga tao na sasamahan mo dito. Dito sa atin, napakaganda ng circle na to. Bakit? Mga puro positive yung pinag-uusapan natin. Hindi nga tayo umi-entertain ng mga problema eh. Puro positive lang tayo, guys. Puro magaganda yung pinag-usapan natin. Puro mga pangarap. Hindi po, uy, kumusta yung problema mo? Magkano ba yung utang mo? Walang ganun dito. Yung pag-usapan natin, paano natin makalabas sa sitwasyon na meron tayo ngayon. 'Di ba? Hindi naman lahat nandito may mga savings eh. Hindi naman lahat nandito masaya na nag-abroad. Maraming OFW nangangarap talaga na gustong umuwi ng Pilipinas. Pero hindi nila alam kung paano. Ngayon po, nakakita po kayo ng magandang influence, magandang circle, kung saan hilahin ka pataas. Na kahit ikaw mismo, nagdududa ka sa sarili mo na hindi mo kaya. Because of this circle, kakayanin mo talaga. Kasi i-cheer up ka dito eh. Kasi kami po, nagsisimula din kami, kagaya mo din, na walang kumpiyansa sa sarili, walang tiwala. Ngayon, napakaganda po ng community natin. Napakaganda po ng company natin. So, yun. Dito, meron po tayong mente. Ayan, kailangan mo lang talaga mag-submit. Ito, napaka-importante nito. Kasi yung resulta mo dito, depende yan sa'yo kung gaano ka kaseryoso and gaano ka kasubmitted sa coach mo at sa mentor mo. Kasi guys, yung coach mo at saka mentor mo, wala naman ituturo sa'yo na hindi ka ganda ng buhay mo eh. Kasi kung ano yung resulta mo, magiging resulta din yan eh. Sa mga OFW na nandito, kung ano yung magiging achievement po yan ng coach mo, ng mentor mo. Kaya yung mentor mo, yung coach mo, tutulungan ka talaga na magkaresulta ka, na kumita ka, pero kailangan din talagang tulungan yung sarili mo. Napakaswerte mo, wala po pa kayo, hindi po niyo sinasahuran yung coach mo, yung mentor mo, pero nagdalaan po yan ng oras para guide ka, para turuan ka. Okay, step by step, yung marami nga dito, hindi pa marunong mag-share screen, hindi marunong mag-edit, pero imagine mo, si coach pa rin yung gagawa nun para sa inyo. Kaya doon pa lang, napaka-bless nyo ho. Okay nga, hanggang nag-start kayo, hanggang ngayon, andyan pa rin yung coach mo na nagtsatsaga sa inyo. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo yung coach mo, pasalamatan mo yung mentor mo. Kasi hindi po lahat ng coach ganun katsaga. Pero kailangan lang din talaga na ikaw magiging magaan ka lang din sa kanya. Kasi guys, hindi lang naman ikaw yung ginaguide ng coach mo eh. Tama, kailangan mo din talaga, kung seryoso ka, yung coach mo, magbibigay talaga yan ng oras mo. Okay, imagine mo, si coach mo, may 100 katao na ginaguide. Paano niya ikikita yan? Pero alam po guys, kung seryoso ka, si coach mo, si mentor mo, gagawa at gagawa talaga ng oras para ma-guide ka. So ganun po, ganun dapat tayo sa coach natin na magiging submitted tayo na eto, magiging transparent kayo guys. When you say sa transparent, wag po kayo mag-hide. Kumbaga ano yung gusto nyo, sasabihin nyo sa coach mo. Kasi mas mabilis yan. Parang ano yan, napapacheck up ka sa doktor. Pag hindi mo sasabihin yung sa totoo mong naramdaman sa doktor mo, kung anong naramdaman mo ng sakit, hindi ka talaga mabibigyan ng panlunas or gamot na yan. Specific sa sakit mo kasi hindi ka nagsabi ng totoo. Pero pag ikaw po ay nag-a-honest ka, nag-coach, ito yung gusto ko pero nahiganin ako dito, ganito, busy ako, ganito mo pamilya ko, kailangan maging open up ka para alam ng coach mo paano kanya magawa na parang paano kanya mag-guide. Magiging transparent po kayo. Okay? Kasi, minsan kasi, pag hindi kayo magiging transparent, hindi naman manghula yung coach nyo eh. Hindi naman yung mahula yung mentor mo. Tapos, ano siya, magiging, tawag doon, emotional, di ba? Si coach kasi, wala nang oras sa akin. Kasi wala ka rin ding oras kasi sa kanya. Kailangan mo talaga mag-submit. Kailangan coach, free. Mas, alam nyo, ganito yon, mas masaya kami sa mga tao na makukulit. Coach, libre ako mamaya. Ganito. Gustong-gusto namin yun. Yung makulit, yung magme-message, yung magsasubmit, maraming tanong. Gusto namin yun. Okay, kailangan talaga doon kasi natin makikita yung tao na napakasarap nitong tulungan. At least now, ngayon guys, alam nyo, kailangan magiging transparent kayo sa coach mo. Kung feeling nyo na down kayo sa pamilya nyo, down kayo sa trabaho nyo kasi amo nyo salbahe, or dahil kayo sa negosyo nyo, dinidiscourage kayo sa mga kaibigan nyo, friends nyo, nag-invite kayo, hindi nag-join. Parang pag feel nyo na down kayo,
lapit po kayo sa coach mo. Kasi si coach kasi, yung pag-a-attend nyo ng mga Zoom, charging yan eh. Parang nagcha-charge kayo para mafu-full bar na naman kayo. Bakit? Guys, imaginein mo yung cellphone niya, walang buhay, nadidrain, tao pa kaya. So, kailangan din nating mag-charging. Ang way ng charging natin, mag-attend ng Zoom events. Ang way ng charging natin, mag-attend ng mga live event ng company. Ang charging natin, makakausap tayo ng coach natin, yung mentor. Guys, huwag po kayo makipag-usap sa mga tao na hindi successful sa negosyo. Kung related sa business ha, ibig sabihin, kung gusto mong kumita dito ng malaki, huwag po kayong makinig sa mga tao na hindi alam yung business. At lalo na hindi pa kayo makinig sa mga tao na walang resulta. Ang pakinggan mo lang pagdating sa pagnenegosyo sa AGG, sa AXA, makinig po kayo sa coach sa mentor mo. Ganon po siya kaganda. Huwag po kayo makinig sa mga tao na negative sa labas. Kasi tuturuan din kayo paano maging negative. Okay? So ngayon, ito pa, community and system. Napaka-importante po talaga ng sistema. Napaka-importante po ng community. Guys, community natin, napakalaki po natin. Yung mother team natin, M1, under po tayo ng M1 family in SMP sa pinakamalaki na community po sa buong AGG. Okay, so napakalaki po ng community natin. Napakaganda po ng sistema na meron tayo. Kailangan mo lang talaga, nagawin mo lang talaga yung part mo. Gawin mo lang talaga yung tapil mo. For example, kung member ka, hindi ka naman fans club dito. Since na member ka, negosyo mo to. Hindi po ito negosyo ng mentor mo. Hindi ito negosyo ni coach mo. Negosyo mo ito. Pag kumikita ka dito, guys, hindi naman papunta sa coach mo yan eh. Yung income mo sa'yo naman yan eh. Para yan sa pamilya mo. Kung makabili ka ng sasakyan, ng bahay, makapagpatay ka ng bahay, hindi naman titira yung coach mo doon. Pamilya mo naman yung titira. So, ibig sabihin, pag kumikita ka, walang mag-enjoy dito kundi pamilya mo. Nandito lang yung coach mo para mag-guide sa'yo, para mabilis yung makuha yung resulta mo dito. Okay? Nasundan po ba? Ayan, so tip and advice na, okay? Malapit ako matapos. Ayan. So tip and advice, opportunity doesn't wait. Ayan, hindi po yung mag-iintay. It opens only for those who decide to step forward. Para po ito sa mga tao na nagdi-decide at uma-action ka agad, di ba? Walang drama, guys. Sa totoo lang, walang sa nang nag-start ako dito, hindi na ako makapag-entertain ng mga drama. Kasi ang dami ko ng mga dramahan sa buhay before. So, ang edad ko ngayon, may ilan na. Wala na drama-drama. Tanggalin natin yung mga drama-drama. So, nandito na tayo. Kailangan forward tayo. Step forward. Kahit mabagal, okay lang. Importante, gumagalaw tayo. Guys, ang tubig, pag mapakulo tayo ng tubig, pagpatay sindi po yan, hindi po talaga yan kukulo. Pero, kahit maliit na yung apoy niya, kahit kunti lang yung apoy niya, kahit kunti lang, pero consistent siya, hindi siya patay sindi, kukulo at kukulo po yan. Same din dito sa negosyo natin. Hindi po siya, ito po, magkakaresulta ka dito, kahit paunti-unti, basta step forward, one step at a time, one step at a time. Okay? So, makukuha mo yung goals natin. And syempre naman, reality of life, money is very important. Totoo po yun. Maraming nagkahiwalay dahil po yan sa pera. Maraming nag-aaway dahil po yan sa pera. Money is the currency of the earth. Tama, guys. Ang respect ngayon sa tao, depende na yan sa status ng buhay mo. Kaya kung ikayo ngayon, kaya ko nga nangarap akong gumanda yung buhay. Kasi lumaki po kami na walang pera, mahirap po kami sa isla. 8 po kaming magkakapatid. Yung tatay ko, nasa dagat lang, mangingisda. Every time na may okasyon yung mga relatives namin, hindi po kami pinapasok sa loob. Yung mga relatives lang namin, yung papasukin sa loob kasi sila yung may mga pera, 'di ba? May mga anak ng seaman. So, doon lang kami sa labas kumakain. Okay, so ibig sabihin, yung status pala natin ngayon, depende talaga yan. Ang respeto talaga natin, depende yan sa status natin sa buhay. Kaya nung nakita ko tong opportunity na to, hindi po talaga ko napatumpik-tumpik po talaga, na sineryoso ko talaga siya. Kasi guys, dito kikita tayo ng maganda. At the same time, makakatulong po tayo sa maraming tao. Imaginein mo ha, in the reality of life, kung alam mo, pag meron tayong kakilala, meron tayong kapamilya or relatives,
na pag napapansin mo, pag meron silang galisgis, pag sa pag sa Tagalog po yan, ano yan, tawag doon. Ano yung tawag doon? Ano yun? Ay, pag galisgis, pag sa Bisaya kagid. Or, ha? Ano yan? Hindi siya acne. Okay, pero pag may kagid ko sa Bisaya, kagid yan eh. Pero pag mayaman, allergy. Ayan. Okay? Pero pag walang pera, kagid yun sa Bisaya. Iwan ko sa Tagalog. 'Di ba? So pag meron namang parang abnormal sa amin yan eh, mongoloid. Pag may pera naman, pag merong anak na medyo ang tawag nun pag may pera, parang hindi normal. Ang tawag nun pag may pera yan, ang tawag nun is special child. Pero pag walang pera, ang tawag nun abnormal. 'Di ba? Or mongoloid. So ibig sabihin, iba-iba yung natin pananaw the moment na may pera ka. Again guys, hindi tayo mukhang pera but we cannot deny the fact na kailangan tayo ng pera. Kaya sabi nga dito, reality of life, money is very important and money is the currency of the earth. So, kailangan mo lang, nandito na tayo sa napakagandang opportunity, kailangan din natin talaga trabahuin. Okay? So, ayun. Ayan, last tip ko na lang sa inyo is, fear and doubt may stand in your way, but success begins the moment you decide with courage. Okay? Ang duda po, ang doubt, yan po talaga yung papatay. Yan po yung haharang, okay, sa success natin dito. Pero kailangan mo lang talaga na panindigan kung anong desisyon mo at kailangan mo lang talagang trabahuin, sipagan, pagtulungan natin. Kailangan po talaga ng kahit yung maging resilient tayo na despite sa mga discouragement, 'di ba, na hindi mo yan kaya. So kailangan din talaga natin na maging resilient, tuloy-tuloy lang. Kailangan natin kailangan natin talaga ng courage talaga na pagpatuloy natin. Okay? Ayan. So, ayun siya. Ayun na yung last tip ko sa inyo guys. So, may natutunan po ba kayo? May natutunan ba? Ayan. Pakitype naman kung may natutunan. Ayan. Okay? So, ayan siya. May natutunan. Yes, mentor. Ayan. Ayan, no? Hindi ko si Joanna, ayan, si Joanna kababago lang nag-enroll yan sa masterclass natin. Okay? So, marami po talagang bago na dito ngayon. Welcome po kayo dito. And ayun po, ibabalik na po kita. O, kayo, 'di ba? Ibabalik na po kayo sa pinaka-energetic, 'di ba? Isa sa mga top guns ng community natin, na host natin. Walang iba, Coach Jerome Claro. Ayan. Thank you po, Mentor Zelpa, di ba, sa napakalupit at napakalinaw na explanation niyo po sa atin dito. And okay lang po ba sa mga andito right now, di ba, pasalamatan po natin si Mentor. Sige po, pasalamatan po natin. Kasi I know for sure, di ba, kung ikaw nakinig ka talaga dito simula una hanggang ngayon, sobrang na-inspired ka po talaga. Tama ba? And sa mga andito right now, di ba, ayan, pasalamatan po natin si Mentor. At the same time, di ba, yung taong nagdala din po talaga sa inyo. Okay, kasi kung hindi po dahil sa tao na yan, di ba, hindi mo po marinig yung pinaliwanag ni Mentor na sobrang ganda. Okay, at the same time, pasalamatan mo din yung sarili mo. Di ba? Kasi hindi mo din talaga maririnig itong magandang event natin kung hindi mo, di ba, dinala yung sarili mo dito sa event natin. And ayan, I do believe, di ba, sobrang dami talagang na-inspired, sobrang dami talaga na gusto na din talaga magsimula pa dito sa community natin.
Sa mga andito right now, di ba, kung first timer ka, okay, mas maganda, ito yung time na sumabay ka. And I do believe, ang dami nating mga update right now. So, Tek, pa-share screen po ako, Tek, para masabi po natin yung mga update po natin right now sa community po natin. So, ayan po, habang sinishare screen ni Tek yung screen po natin, ayan, pasalamatan mo yung sarili mo. So, right now, guys, di ba, gusto ko lang po muna i-congratulate, okay, yung mga partners natin na nag-decide po, okay, nag-enroll sa AXC Masterclass natin, Batch 2. Okay, so ito po yung mga partner natin na nag-decide, ayan, congratulations kay partner Stephanie Tolan. Di ba, congratulations po sa inyo part sa matapang na desisyon na ginawa mo na maging part ng batch 2 dito sa AXC Masterclass po natin. And ayan, next po tayo kay partner Joanna. Okay, kay partner Joanna M. Butigin. Congratulations po sa inyo part, di ba, na sa matapang na decision mo, okay, na maging part dito sa community natin, sa batch 2 AXC Masterclass natin. And ayan, another partner natin, congratulations kay partner Lizelle Buisan. Ayan, congratulations po sa inyo, di ba, sa decision na ginawa mo na trabuhin yung pangarap mo dito sa community natin. Okay, congratulations po sa inyo part. And ayan, next po, congratulations din kay partner Ginny Lindy Rosilio. Diba, sa matapang na decision mo na gawin yung opportunity natin at trabuhin yung pangarap po together po sa mga mentors po natin dito. Ayan, congratulations po sa kanila. And ito guys, di ba yung mga lahat-lahat overall po na mga dreamers natin, okay, na naging part po ng Batch 2 AXC Masterclass natin. And right now, di ba, good news, kung ikaw hindi ka nakasama sa Batch 2 natin, huwag kang mag-alala guys. Okay, kasi right now, nag-open po tayo ng Batch 3 promo natin. So, mas maganda, di ba, mag-take tayo ng action. Di ba, mas maganda, ikaw yung unang maging part ng slot ng Batch 3 po natin right now. Okay, so kung ikaw hindi ka pa member dito sa community natin, hindi ka pa nakapag-enroll sa AXC Masterclass natin, I do highly suggest, okay, pagtapos ng event natin, contact mo kaagad yung coach mo, contact mo kaagad yung taong nagdala po sa inyo dito para magpa-enroll po dito sa community po natin. And ayan po, di ba? So, yan, at the same time, sa anniversary din natin. Okay, hindi po ito basta-basta yung company natin. Kasi magse-celebrate po tayo ng 20th anniversary. So maganda guys, di ba? Kung ikaw yung tipong tao na maswerte sa mga raffle, mas maganda, di ba, kumuha ka po ng ticket. Okay, kasi malay natin, di ba, ikaw pala yung manalo ng mga ipaparapol sa community natin. Di ba, kaya reserve yung ticket kasi malapit na po talaga yung anniversary natin. The same time, nagkakaubusan na din po talaga yung ticket natin. So mas maganda, makahabol ka right now, di ba? Isabay mo, okay, sa pagpapa-enroll mo sa AXC Masterclass natin. Kung nakapag-enroll ka naman, di ba, ito naman, yung ticket natin sa 20th anniversary. Kasi, history kasi to guys, yung mangyayari sa anniversary natin right now. So, mas maganda, di ba, kung kahit andyan ka sa ibang bansa, kung meron ka mang ticket, at least, di ba, parang yung presensya mo, andun pa rin sa 20th anniversary natin. Okay, kasi meron po yung kasamang t-shirt. And ayan, ang mga ipaparapol po ng company natin. So, di ba, hingin nyo na lang din yung video sa nito, sa sa mga coaches natin, sa mga mentor natin. Yung mga pwede nyo mapanalunan dito sa community po natin, sa magaganap na 20th anniversary natin. Ayan, actually, sobrang dami po niyan, guys. Okay? Ikaw lang po mamili kung saan ba yung gusto mo mapanalunan sa anniversary po natin. Ayan, yung next event din natin. So, kung nakapasok ka right now sa event natin, mas maganda, makapasok ka din po. Okay, sa next event natin. So, ayan, yung next event natin, Transforming Vision into Action. Diba? Presented by Coach Vince Ballerino. At the same time po, di ba, yung host po natin na si Coach Larissa Torgo. So, ayun lang naman siya guys, di ba? At the same time, di ba? So, right now, hindi din po talaga natin tatapusin yung event natin na hindi tayo nakapag-take ng picture. Okay, kasi signature na din talaga yan dito sa community natin na mag-take talaga ng picture.
So, okay lang ba sa mga nakapag-off cam, mag-open cam po tayo? At least, di ba, makita natin yung mga kagandahan at kagapuhan ng mga andito right now sa mga participants natin. Sige po, kung hindi ka naman busy, okay? Kasi saglit lang din naman tayo mag-take ng picture. Sige po guys, open cam po tayo. Sige po, para at least makapag-take po tayo ng picture right now. Okay? Dalhin mo talaga yung pinakamagandang ngiti mo. Okay, pag once nag-take na po tayo ng picture. Sige po, sige. Open cam po tayo sa mga hindi pa po nakapag-open cam. So, ayan, siguro ready na din talaga yung take natin. Di ba, na mag-take po ng picture. So, mag-count po tayo, guys, in count of 3, guys, di ba? Ano, smile po tayo agad. Okay, smile po tayo agad para at least, di ba, pag nag-take na ng picture, makita din talaga yung mga ngiti natin. Okay, yung mga ngiti nyo. So, okay, sige, count po tayo, Tek. In 3, 2, 1, smile! Ayan, so next page po tayo. Sige po, smile lang po tayo always. So count po tayo ulit in 3, 2, 1. Ayan, next page po tayo. Sige po, smile ulit po tayo mga partners. Okay, so count ulit tayo ng 3. Okay, in 3, 2, 1, smile. Ayan, last page. Okay, sige pa. Keep smiling lang po sa mga andito right now, di ba? Para at least, kung ma-post natin yung event natin, makita mo yung magandang ngiti mo sa page natin. Sige po, count po tayo ulit ng 3. In 3, 2, 1, smile! Sige po, smile po tayo ulit. 1, 2, 3, smile! So, yun lang naman po. So, once again, congratulations po sa nakapasok right now.